Alam nyo ba, sa mata ng isang lalaki, kung akala nyo, yung pakikipagtalik nyo lang sa kanya, sa kama, yung alam ng isang lalaki para mapatunayan mong mahal mo siya, diyan kayo nagkakamali. Siguro, sa tingin nyo, sex lang yung kailangan ng lalaki para mapatunayan nyo sa kanya na, mahal nyo siya. Pero hindi nyo ba alam, girls, na meron pang mas simpleng paraan para mapatunayan mo mahal mo siya? Oo, tama ang narinig mo. Napakasimpleng mga bagay. So, siguro matatawa kayo sa thumbnail na to. Siguro napaklik na naman kayo dahil sa thumbnail ko, pero ganoon naman talaga yung orchestrated ko. Sorry! Pero hindi to kabastusan. Everything that I'm doing here is just for educational purposes to improve your relationship with someone. So, bago natin i-reveal yung mga bagay na yun na maliban sa sex, is may iba pa talagang main sauce para mas makita ng lalaki na mahal mo siya, yung ganung bagay maliban sa sex. I-shoutout muna natin yung mga subscribers natin na nagpa-subscribe since last week. At bago nga pala yan, pinapasalamatan ko pala yung God and Heroes. Yan, binigay sa akin. Maraming salamat. Napakasulit ng t-shirt na to. Ayan, Gods and Heroes. Napakaganda. So, yeah, shoutout. So, yeah, ito nga po pala yung mga mahal kong subscribers. At yan, bago ko pala sila i-shoutout, mag-comment kayo down below kung gusto nyo masama sa shoutout section natin. At ayan, i-like nyo muna tong video na to. I-like nyo para tumaas pa yung algorithm natin. At yeah, huwag nyo kalimutan i-subscribe at i-open yung notification bell kasi marami sa inyo nakasubscribe. Hindi nyo alam na may in-upload na ako kasi hindi nyo na buksan yung bell. So yeah, i-click nyo yung notification bell please. So ito ang ating mga mahal na subscribers. Yan, binabati ko pala si Lea Conos. Walang nakasulat kung taga saan. Kay Margie Vlog from Hong Kong. Hello. Kay Marlene Castañares from Quezon City. Kay Cheryl Solis ng Brunei. Kay ang bait ni Lindsay Rosal from Kuala Lumpur. Ang bait niya naman talaga. Kay Mark Anthony Sudario. Yan, may lalaki rin nagpapa-shoutout. May mga lalaki rin palang nanonood. Mark Anthony Sudario, what's up? Kay Singing Granny. Yan, kay Singing Granny. Subscribe yung channel niya from Manila. Kay Jessica Eslana from Kuwait. Kay Esther Fernandez from Qatar. Kay Abdullah Pakil from Abu Dhabi. At ang nag-iisang hiling ko lang sa akin mga subscribers na nagpapa-shoutout is mag-ingat po kayo dyan palagi. Time is ticking. Gamitin natin ng maayos yung oras natin. Do everything in quality. Yan. Huwag sasayangin yung oras natin. Time is ticking. Kung ganun yung mindset natin, mas gaganda pa yung buhay natin. Alam mo, yung ganung tipong bagay. Pero sa susunod na video na natin yung pag-usapan. So mag-iingat kayo dyan palagi at huwag yung papabayaan yung sarili nyo. So, let's go to the video. Kaya yan, maliban sa iyot, mas gugustuhin pa ng lalaki ito. One is yung tamang pag-alaga. You know what I mean? Kahit nasa posisyon ka pa lang ng girlfriend, kahit girlfriend pa lang yung trono mo sa kanya, or maybe kung asawa ka na, ang tamang pag-alaga is, napakasimple lang Yung paglilinis, kung asawa ka na, yung pagluluto sa kanya, alam mo yung mga housewife duties. Ganon. Kasi meron naman tayong husband duties outside. Doon naman siya naka-assign sa labas para kumuha ng maraming pera at alam mo na yung dadalhin yung pera pauwi sa inyo. It's like back in the old days, ganun yung back in the old days nung nasa Stone Age pa tayo nga, di ba? Yung lalaki nasa labas, nakikipaghunt ng mga nakikipaghulihan ng mga usa, mga baboy ramo para dalhin niya sa asawa niya, tapos lulutuin ng asawa niya. So, yeah, if you are still living in a traditional family, well, magigets mo itong sinasabi ko, but ang sabi ko nga, di ba, sobrang modernized na ng mundo natin. So, yeah, tamang pag-alaga lang kay Mr. ay swak na yan. Up next is yung emotional connection. Bakit importante ang emotional connection? Kasi ang emotional connection is yung, alam mo yung minsan kasi, hindi na kayo magkaintindihang dalawa.
Di ba, naririnig mo minsan sa mga kakilala mo. Baka narinig mo na to sa kakilala mo. Ano ba yan, tumatagal? Hindi ko na siya nakikilala. Parang nagbabago na siya. Hindi mo na sinasabi pag may dinaramdam na pala siya. Kasi kulang kayo sa emotional connection sa kanya. Baka kasi siguro, the way mo i-approach yung mga problema niya is pagalit, pasigaw. Siguro natural talaga yun. Magiging natural instinct ng isang lalaki yun na okay na lang kung na sabihin. Baka pag sinabi ko pa baka dadaan pa ako ng dadaan diba? Ganun. So, building up a emotional connection, you must be both calm. Kalmado kayong pareho. You know? Nasa perfect state of mind kayong pareho. Na wala sa utak nyo yung war. You know? Ipapaisang tabi nyo yan and willing kayo makinig sa isa't isa. And that's how you get to know each other. At para next time, hindi ka na mapapatanong sa sarili mo, ano nangyayari dito? Hindi mo na maintindihan to. Pag narinig mo yung ganon, kulang sila sa emotional connection. Up next is understand him. Kasi meron ngang, dito kasabihan, meron talagang biologically proven na studies talaga, na alam naman nating lahat na merong iba't ibang traits ang babae sa lalaki. May ibang moods yung babae, meron ding ibang moods yung lalaki. So once na tinamaan ng katuyuan yung lalaki mo, it only causes one thing. Maybe pagod sa trabaho, yung tipong ganon. So, just try to understand him, especially kung maliit na bagay lang naman yung mga ganyan. So, just let it pass. Come on, just let it pass. Then, yaman mo na siguro mamahinga, bigyan mo siya ng konting peace, magre-reset yan, yakapin ka na yan, at alam mo na sunod na mangyayari. Up next is give him trust. Ang trust para sa lalaki. Gusto niyo malaman kung paano namin nakikita yung trust, ha? Paano namin nakikita yung trust? Pag kami binigyan nyo ng trust, alam mo yung pakiramdam sa amin yan, is para kaming nanalo ng $1 million sa loto. Ganong feeling namin. Hindi nyo makikita sa mga lalaki yan, pero ganon yung pakiramdam namin pag nakikita namin tiwalang-tiwala kayo sa amin. Or ipinagkakatiwala mo sa aming lalaki, yung magiging future ng family natin, yung magiging lahat ng mga desisyon natin sa family, lahat ng mga, mas parang feeling talaga namin is parang nanalo kami ng $1 milyong sa loto. Yung ganon. But hindi to applicable sa mga lalaking loko-loko, ha? Hindi to applicable sa mga lalaking hindi nagsusustento sa anak, sa mga lalaking, Diyos ko, yung mga tipong ganon. Yung mga walang pakialam sa pamilya nila, hindi to applicable sa kanila. Applicable lang to sa mga hardworking dads, sa mga, ginagawa yung lahat para may taguyod yung pamilya niya. Yung lalaking, ginagawa yung lahat para, mahulog palalo yung loob ng girlfriend niya sa kanya, ganitong mga lalaki. So, show him trust. And last but not the least is yung support mo. Especially, kailangan niya yung suporta mo kapag ang lalaking yan is hardworking, nagtatrabaho, ambisyoso. Ambisyoso is not a bad thing, Kasi ewan ko bakit natidemonize yun, bakit pinagtatawanan niya, napaka-ambisyoso mo. There's nothing wrong with that. A guy with an ambition is a good thing. Yung mataas yung ambisyon sa buhay. Kasi gagawin niya lahat yan para makuha niya yan. So, all he needs to get that ambition, as what I said, is suportahan mo siya. Maging, kumbaga siya yung basketball player, ikaw yung cheerleader niya sa gilid na nagpapalakas sa kanya. So, there's nothing impossible. Iyan yung teamwork na tinatawag May gender roles nga na tinatawag Ayan, yung magiging gender role mo niyan kapag mataas yung ambisyon ng isang lalaki. So, support mo. And pag nabigay mo yung support na yan, wag ka na magdududa at makukuha niya lahat. Yung gusto niya. At ako, yung gusto ko lang magkaroon ng 100,000. Tumaas na naman yung pangarap ko, di ba? Para nakaraan lang 50K di ba? Ngayon, gusto ko na makakuha ng 100,000 at gusto ko na rin mahawakan yung silver play button. So baka pwede nyo akong tulungan at i-share to sa mga kakilala nyo, sa mga kaibigan nyo, or i-share nyo sa mga social medias nyo, sa Instagram, sa YouTube,
or sa Facebook, yan, i-share niyo yung link, i-copy niyo lang yung link, i-share niyo sa mga amega ninyong mga nega, yung mga ganon. So maraming salamat sa panonood at yan, huwag niyo kalimutan yung Instagram ko, dito nga, at i-like, follow, subscribe, turn on the notification bell para makita nyo yung mga updates ko. So maraming salamat ulit sa panonood. Maraming salamat sa 50,000. Maraming salamat sa nagbigay ng shirt ko. I love you all guys at mag-iingat kayo palagi.